So welcome again sa Malayang Podcast at ako nga po pala si Brother David at kasama ko ngayon si Brother Stephen. Say hi. Hello, I'm back. So yan. So ngayon may mga questions tayo na nakita natin, iba sa ating comments and yung iba sa nakita natin online. And meron tayong question galing kay Stephen din. Stephen. So, bagong hairdo si Stephen ngayon. Clean ang buhok ko ngayon eh. So, yan. Bagong gupit. So, okay. Unang question natin. So, thank you nga pala sa mga natin, mga nanonood sa ating TikTok at Facebook. So, medyo natagalan tayo na nawalan ng posting. Pero ngayon, magkaroon ulit ng time para mag-record. So, ngayon, ang question natin, Brother Stephen, sabi dito, is it wrong to not to give tithes? Do I offer but I do not give tithes because the money is not used wisely? I rather buy it for useful things for the church rather than give tithes. So, ang tanong, mali daw ba magbigay ng tithes? Ang tanong sa atin. So, tingin mo, Brother Stephen, sa'yo muna. Sa akin po, bilang opinion mo about bilang student pa lang. Pero nakapagbigay na din po kasi ng offering sa church po namin. So, yun nga po. Para sa akin po, yung tithes, dapat hindi po siya something na forced. Hindi din siya something na kailangan mong i-remind yung tao na hindi naman na pagpapaalala po. Yung parang reminder na alam mo, para siyang bill. Hindi dapat para sa akin po, hindi po para maramdaman siya na parang billing siya. So, maganda po sana yung tithes is something na hindi labag dun sa tao. Tsaka nasa sa kanya din kung ano yung gusto niya talaga po i-offer. So, yun po. Oh. Magandang... Okay. So, yan ang opinion ni Kuya Stephen. So, bali, ang tithes kasi para maunawaan natin, ang tithes meaning niyan 10%. 10% kaya tithes. So, ang biblically, ang sinasabi sa Old Testament, 10% ng income o kaya nung pumapasok sa'yo. So, for example, sa time nila, merong mga herds. Pagka meron kang sheeps, 10 sheeps, na, for example, in 1 year, na yung herd mo nakapag-born ng 10 sheep, 10 sheeps. Yung isa doon, which is magiging 10%, itatabi mo para gagawing tithes. So, yun yung tithes. And sa Old Testament, babasahin natin kung tignan natin sa Bible. Search natin. Punta tayo sa Bible. Sa inisipata nila kasi yung mga nanonood, hindi ako nagbabasa ng Bible. Lagi yung side comment. Balikan natin yung Bible sa tayo sa Deuteronomy. Search natin, word tithes na lang yan. So, para mas madali natin ma-define. So, Deuteronomy, read natin yung buong chapter. So, dito kasi binanggit dito kung ano yung tithes. No? So, tithes is, sabi dito, sa Deuteronomy 14:22 hanggang 29. So, be sure to set a tenth of all that your field produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, the firstborn of your herds and flocks, in the presence of the Lord your God, at the place He choose as a dwelling for His name.
so that you may learn to revere the Lord your God always. But if that place is too distant, and you have been blessed by the Lord your God, you cannot carry your tithe, because the place where the Lord your God chooses to put His name is so far away. So yun, no? So ito yung parang yearly tithe nila Opo. ng mga Israel. So tingnan naman natin kung meron pang iba pang tithe. Kasi ang alam ko, may iba't ibang klase ng tithe. So, yun yung yearly. So, in a year, pagka nagkaroon ng nanganak yung mga herd mo, yung like from your sheep mo, nanganak siya, nagkaroon siya ng 10 more babies. Opo. So, yung isa doon tatabi mo. Para Tapos, dadalhin mo daw siya sa temple ni God, where the Lord God chooses yung place na na temple ni Lord. Do dadalhin mo doon. So tingnan natin kung meron pang ibang about sa tithes, no. tithing. Para makita natin yung sa iba't ibang klase ng tithes. Kasi madami, hindi lang siya isa, no. Madami rin yung tithes. So, merong tayong Levitical sacred tithe. So, ito yung sinasabi dito sa Numbers 18. I give the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return the work of that they do serving the tent of meeting. So may Levitical tithes. Nakuha natin yun, no? Meron Levitical tithes. And then medyo mahaba-haba ito eh. Meron din tinatawag na tithe of the feast. So ito naman yung binasa natin, Deuteronomy 14:22 to 27. Tapos tithe for the poor. Meron ding tithe for the poor. So Deuteronomy 14:28 to 29. Yan, so ilabas natin yung mga verses yan. Yan, at the end of 3 years, bring the tithes and produce in storehouse. So, ito yung binabanggit nilang mga klase ng tithes, no? So, una, sa Levitical tithes or sacred tithe. Ayan yung, sinasabi, sacred. Pero, of course, hindi naman si Lord nagsabi na, ganon. Pero yun yung tawag ng mga tao, no? Sacred tithe. 18:21. So sabi dito, basahin natin. The Lord spoke to Aaron, thou shalt not have no inheritance in their land. So ito yung mga Levites. Neither thou shalt have any part among them. I am thy part and thine inheritance among the children of Israel. And behold, I have given the children of Levi the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Neither must the children of Israel henceforth come the tabernacle of the congregation. So, sabi dito, I have given the children of Levi at all tenth of Israel for an inheritance. So, yung tithes ginagamit din para sa mga Levites. So, itong mga Levites, sila ay for, ito ay, priest. Sila yung sa 12 tribes. Levites po yung tawag sa mga priest nila. So, yung mga priest, lahat ng Levites ginawang priest. Okay. Parang role po yun, ginawan priest. Kasi sila yung naging obedient sa time ni Moses. Natandaan, kung titignan mo sa time ni Moses, na kung sino yung mga gumawa ng golden calf.
Tapos ang sinabi ni ang mga Levites yung mga naging hindi sumunod doon. Apo. Hindi sila sumali doon sa golden calf na worship ng mga idols. So ginawa ni God, sabi ni God, okay, mga Levites, patayin mo yung patayin nyo kung sino yung mga nag-worship Mga ng calf. So pinatay nila. Sila yung sumunod. Dahil sa pagkasunod nila doon sa command ni God, na patayin yung mga taong nag worship sa golden calf, yung gumawa ng golden calf. Ayan, pinatay nila. Then, nagkaroon sila ng special position sa tribe ng Israel. yung mga pumatay po na yun. Oo. Na ano. So 12 tribes yun. 12 Levites yung sila yung sumunod doon sa utos ni God na patayin yung mga gumawa ng golden calf and nag-worship ng golden calf. No, so ang ginawa so itong mga Levites, ginawa silang priest. Sila yung tagapagmahala nung tent of meeting. Apo. Sabihin tent of meeting, doon nagmi-meet yung mga tao para mag-worship kay God. No, sa tent of meeting. So, ang ginawa ni God is wala silang inheritance, pero yung tithes, ibig sabihin 10% ng inheritance ng buong Nandun. ng lahat ng tribe na pupunta sa kanila. Apo. So, 10% ng inheritance, no? Inheritance. Ibig sabihin kung ano yung mga nakuha nila, Lahat. 10% nun ibibigay sa mga Levites. Apo. So, hindi ito parang katulad ng iniisip kasi ngayon na sweldo. Sahod na. Oo, sahod. Hindi ganon. Ibang klaseng tithes to. Ito, galing sa inheritance. Lahat ng ano po, Pinamana. lahat ng hindi lang pera, kumbaga. Lahat ng mana, Pagmamayari. 10% no, tinabi nila, binigay nila kay sa mga Levites. So yun Levitical Levitical tithes ang tawag doon. Pangalawang tithes na sinasabi naman is the tithe of the feast. So ito yung every time na may feast, pupunta yearly. Every year. Ang ginagawa nila, so basahin natin to. You shall tithe the yield of your seed. Ito yung galing sa yield ng ng ani. So basically, parang ito yung tinatawag nilang yung na-produce mo. Sa buong taon. You shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year. So kailangan daw tabi yung 10% year by year ng lahat ng mga harvest. And the Lord your God in the place that He will choose. So dadalhin mo sa place na pipiliin ni God to make His name dwell there. You shall eat the tithe of your grain, of your wine, of your oil, and the firstborn of your herd and the flock. So, lahat ng na-harvest, na-produce mo, or na sa'yo, yung 10% nun, tatabi mo para dalhin dun sa place na sinasabi ni God na magdudwell siya, sa lugar na magdudwell siya. That you may learn to fear the Lord your God always. No? So, yun yung pinaka parang lesson nun. Pag ginawa mo to, you would have the fear of the Lord. Yan, yan. If the way is too long for you, pag malayo daw, so that you are not able to carry the tithe, isipin mo, mga sheep yun, mga palay, mga grains, oil. Ang hirap pa for example, sobrang laki nung na-harvest mo. 10%, no? Oo, tonelada. Paano mo dadalhin yun, di ba? So, yun sabi niya. So, hindi mo, pag malayo yung lugar mo, dun sa lugar na pinili ni God, sabi niya daw dito, pwede mo tong gawin. So the place too far from me, from the Lord, set His name there, then you shall turn into money. So, i-monetize mo. Then you shall turn it to money. So, bebenta mo, monetize mo. Kung halimbawa, may
isang sako, pwede ko po ibenta, tapos yung pera na lang dadalhin ko po. Oo, pera na lang. Malayo Ano? naman. Oo. Sample, meron kang 100 sacks na palay. Benta ko yung 10. Benta mo yung 10, gawin mong pera, dalhin mo dun sa ano. So, pero ito, mas maintindihan mo pag binasa mo to. Then you shall bind up the money in your hand and go to the place the Lord your God chooses. No, so once a year to, no, pumupunta sila dun sa lugar na pinili ni God para mag-dwell daw yung kung saan nagde-dwell si Lord, and spend the money. Ayan, nakita mo yun, no? So yung pera na hawak mo, sabi doon, pupunta ka sa lugar, tapos and spend the money for whatever you desire. Dun po sa Lugar. So bibili ka dun sa lugar na pinili ni Lord. Oxen, sheep, or wine, or strong drink. O, di ba? Pwede ka bumili ng baka, sheep, oxen, sheep, or alak. Strong drink ka, hindi lang to yung wine na ano. Talagang nakakalasing. Oo, nakakalasing to. So, doon pa lang, di ba? Maintindihan mo na. Whatever your appetite craves. Kahit anong gusto mo daw, ibili mo. And you shall eat, therefore. So, ngayon, iba na. So, nakita mo, iba na yung ano. Kanina, yung Levitical tithes, inheritance, tinabi mo yung 10%. Hindi ito yung produce. Yung inheritance, hindi ito. Hindi ito yung napoproduce. Yung pag-ari-arihan lang. Ari-arihan na inherit mo. Pero ngayon, iba na. Ikaw na yung kakain ng tithes mo. Hindi na siya ibibigay po kumbaga. Hindi lang ibibigay. Hindi pa tapos eh. Yung iba kumbaga kung ano yung gusto mo na pagkain, kunin. Ayun yung bilin mo. And you shall eat there before the Lord your God and rejoice, you and your household. So, ibig sabihin, ang nangyayari, ito yung baon mo. Doon sa temple ni God. Okay. Doon sa lugar ni God na chinus niya na magdudwell daw siya doon. And you shall not neglect. Kaya, so, saka mo bibigyan si Levites, yung mga Levite within your town, for he has no portion in the inheritance with you. So, part lang nun, tithes, ang ibibigay mo. Hindi yung inheritance. Hindi yung buo. Okay. Hindi to inheritance eh. Okay. Ito yung produce. So, sa 10% na tinabi mo, baon mo yun, papunta dun sa magse-celebrate kayo dun sa lugar na ipipiliin daw ni God para magde-dwell siya dun. And then, bibigyan mo lang si Levites na nasa town nyo ng portion ng ano para sabihin po kung halimbawa yung sa 10 sacks ko po nga po kinita, parang sa 10% po na yon ako na po bahala doon. Kung ano bibigay ko sa kay Levite. Hindi siya yung may iba pa. Tulungan mo daw si Levite kasi wala naman siyang produce eh. So pero hindi yung buong 10% ibibigay mo. Ako na ano po yun? Ako na po bahala doon. Oo, ikaw na bahala doon. Kaya nga sabi, you shall not neglect the Levite who is within your towns. O yan, nagets na. So for he has no portion of inheritance with you. So nagets mo. So iba na yan. Hindi yan about inheritance. About yan sa produce. So pangatlo. So yun yung pangalawa. So nakita mo yon. Tithes is not about yung putting up. Kasi ngayon, ang nangyayari sa tithes ngayon is nagiging sweldo siya ng pastor, nagiging siya ng source, salary siya ng mga nagtatrabaho sa church, o kaya ginagawa nila yung pangbayad ng mga bills ng church. Opo. Ayan yung sinusuporta mo yung church. Pero hindi ganun yung babasahin natin, hindi ganun eh. Hindi ganun eh, hindi naman parang dyan po, parang nandun sila para mag-celebrate, tsaka ano eh. Maling application yung nangyayari. Maling. Kung titignan natin sa ganito, kunwari, yun nga. Pero i-explain ko pa kung bakit, hindi. Siya Pangatlong tithes. The tithe of the feast. Ay, the tithes for the poor pala. For the poor.
So, saan na ba yun? Ayan, to. 28, Deuteronomy 14:28 to 29. At the end of every 3 years, ito naman every 3 years, para sa mga mahihirap, bring all the tithes of the year, that year. So, sa third year, yung tithes mo on that year, yung about from the produce, yan, and store it in your towns. I mean, bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns, so that the Levites who have no allotment or inheritance of their town, and the foreigners, the fatherless, the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied. So, nagets mo? So, Oo. ito yung sinasabi sa Malakay, no, may storehouses na may every 3 years. Sa third year, kikip niyo yung 10% na yon, ilalagay yun sa nasabi dito, store it in your town, sa town. So, hindi po siya yung kada year nun, 10%, 10%. Hindi. Sa pangatlong taon lang ba? Pangatlong taon lang. Diba? Sa pangatlong taon, yung tithes ng harvest mo, yung 10% ng harvest mo, itatabi. Aba. Tapos yun yung pwedeng ibibigay yun sa mga Levites kasi wala naman silang trabaho, pangkain nila, pang ano nila, sa mga widow, sa foreigners, Aba. kasi wala naman trabaho ang foreigners sa land dahil agriculture sila Aba. So sa widows, mga wala ng asawang lalaki, kasi ang nagtatrabaho lang lalaki. Lalaki. Nung panahon po na yun, So sa mga fatherless, sa mga ulila Aba. na ulila, ayan, dun sila kumukuha ng pagkain nila. Doon po sa in-offer po na yun. Oo, sa town. Kumbaga yung... Hindi sa church sa town. So nakita mo, etong sistema kasi ng tithing, it is a sistema for the community. Hindi siya for the church. Na... Etong klaseng tithing na to, yung pangatlong pangatlo tithes, it's for the community, para makatulong sa community. So, hindi ito parang sweldo o hindi ito Napupunta lahat sa funds sa- ng ito ay para lahat ng mga taong pumasok sa town mo na mahirap ay makakain, mabubuhay. Helping out. Ang focus po nun parang pagtulong po sa nangangailangan po, Tama, ayun. Yun yung Saan? yun ang focus niya. Tapos, syempre, sobrang madami yun. Kasi tithes yun ng buong land ng buong taon. Sa isang buong taon. So, abot yun for 3 years. So, hindi siya yung for lang. Patingi-tingi Oo, na. hindi siya tingi-tingi lang. So, pero doon sa first, second and first year, pupunta sila doon sa land na chinus ni God, Din to kukuha dwell po sila there. Then, dun, ibinabaon nila yung tithes nila para makapag-celebrate sila doon sa feast. yung ba? Nag-gets mo? Kasi kailangan nila yan So, yun ang tithing. Parang yan po yung pinakamakatao Oo. sa lahat. Ito yung tithing. Yan yung tatlo. Hindi siya parang katulad na tinuturo ngayon. Tithes lang, mag 10% ka. Ibigay mo sa church. Okay na yon. Aba. Ay, ginagamit niya ng pangsweldo ng pastor, ganyan. So ngayon, ihihimayin natin, no? Kasi ngayon, naintindihan na natin yung buong application Concept ng ng tithes. Tatlong tithes sa Bible. So ngayon, ihimayin natin. So unang-una, binibigay ang tithes sa Levites. Yun sa unang tithing. So inheritance. Lahat na pag-may-ari. Ibig sabihin, inheritance. Kung applicable yun today, kasi ito ay batas. Kumbaga tandaan mo, yung word ni God, it's considered, ito yung batas ng bansang Israel sa time nila. Oo, hindi ito religion. Kasi inisip natin religion batas to ng bansang Israel. Law nila yan. Kumbaga, kunwari ngayon, ang batas natin ngayon, meron tayong 12% tax. Tax ka. Oo. Na applied. Oo, saan napupunta yun? Sa government Sa government. leaders.
Anong ng Levites natin? 10%. Oh, Napupunta 10%. sa, Yun yung tax nila. Kumbaga, low po talaga noon. Oh, di ba? Biruin mo yung sobrang talino ni God. Pati yung taxing system ng mundo ay parang ganun din yung kinalabasan kasi kailangan ng sweldo ng mga government Tama. leaders natin. Mga So ngayon sa today's time, kung i-apply natin, ganun ang magiging tithes sa Levites. Yung tax natin. Yung tithes. similar po dun sa unang Oo. sa ito. Kung magiging legalistic tayo, sabi na kasi legalistic yung mga Kristiyano. Magiging legalistic tayo. Sabihin na, sige, okay, bibigyan natin ng 10% inheritance yung Levites. Oh. So, sino yung Levites ngayon? No, sabi sa Bible, sa Peter, ang mga Levites ngayon, we are the holy priesthood. Lahat ng Kristiyano ay considered Levites. Na po? Priesthood. We are considered priest. Lahat ng Kristiyano. Basta Christian po. Considered ka priest. You are a considered priest. A holy priesthood. So, ang Levitical higher, genes, or sabihin natin, yung rights ng pagiging Levites, ay lahat ng Christians. So, for example, kung bibigyan ka ng 10% ng inheritance mo, kanino bibigay? Sa mga Christians. Din. Whether pastor ba niyan o hindi, Normal na tao. normal na tao lang yan o hindi. Yung mga inheritance, may na-inherit ka, 10% nun, sa kanya. ibibigay mo sa mga Kristiyano. Hindi sa church. Opo. Sa talaga. Hindi sa church. Lahat ng Oo. Although, sa church pa rin, kasi Kristiyano yung mga church. Pero hindi sa sistema. Hindi lang doon. Hindi sa local church. Sa lahat po dapat. Hindi lang sa mga pastor. Sa lahat ng Kristiyano. So, kung susundin mo talaga to. Opo. Yung Kasi, batas to ng Israel. Pangalawa, yung pangalawang tithing. Paano natin yan? yung celebration. Sige, yung harvest mo nga every month ngayon kasi sumusweldo ka. Opo. So, yung 10% niyan, sabi daw, isasepang celebrate mo. Opo. O, bibili ka ng mga gusto mo. Opo. Bili ka ng alak, bili ka ng pagkain, bili ka ng So, pag nagse-celebrate ka, pag pupunta ka sa place na nandun si God, ayun yung baon mo. Ayun yung panggastos mo. Bibigyan mo lang yun yung mga wala. Opo. Like the Levites. Well, di ba sabi, Levites, yan mo daw, taken care of. Opo. Pero, sino nga ba yung Levites? Mga Kristiyano. Kristiyano. So, bibigyan mo yung mga Kristiyanong wala. Parang nangyari lang po dyan kumpara dun sa isa kanina. Parang dito, magbabaon ka na. Para Oo. mag-celebrate, tsaka magbigay. Celebrate. Para magsaya. Opo, para magsaya. So, di ba? Di ba, ang tanong nga doon no? Bakit sa Old Testament, okay lang uminom ng alak, ng strong drink? Di ba? Ay, isa din po yun. Pero sinabi sa New Testament, Bawal. huwag ka maging drunkard. Opo, bawal. Iba naman kasi yung drunkard sa pag-inom. Celebrate. Opo. Kasi yung drunkard, it leads to debauchery. Diba? Iba't ibang klase mga kasalanan. Opo. Kasi walang control. Walang self-control ang isang drunkard. Inom lang ng inom. Yung araw-araw na talaga. Hanggang sa mawala ng kumbaga sinasabi nga na walang tinitira. Opo. Talagang wasak agad, wasak. Tapos doon sila nagkakaroon ng mga wrong decisions. Kasi Nag-lead ng debauchery, nakakapatay, nakakapag-rape, wala kasi silang self-control. Opo. Pero ito, pagka nag-celebrate ka lang, dapat hindi ka lasing na lasing. Hindi ka dapat parang... Yung nagsasaya ka lang, masaya ka lang, Hindi dapat mapunta sa maling... hindi dapat mapunta sa maling ganon. bagay. Kaya nila, nagsa-celebrate sila, uminom sila ng alak sa celebration. Opo. Sa lugar na nandun si God. Ibig sabihin, kontrolado ni God yung lugar eh. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, pwede ka magbaon. For example, pagka punta kayo sa lugar na sinabi ni Lord. So, paano na, yung tithes mo, yun yung gagamitin mo, pangkain.
pagkain, pang-celebrate, Pagbigay. pagbigay. Lahat ng ano. Yun. So, ganun mo i-apply yun. So, ganun ba yung ina-apply nila sa local church ngayon pag tithing? Iba nga po yung sinabi ko nung Iba, di ba? Iba yung impression ko eh. Diba? Kasi ang gagawin mo, 10% bibigay mo sa Oo. kahon. Tapos yung kahon na yun, Nakaano ba gagamitin yun? nila na ano. Nakasobre. So, sumusunod ba sila sa Bible? Iba. Hindi Iba na. po eh. Lalo dun sa pangalawa po, iba eh. Oh, ibang-iba na eh. No? So, Iba. kasi pag hinimahim, madali lang kasi sabihin, tithes daw, Oo. 10%. Mapupunta sa mga nagtatrabaho sa tent of meeting. O yun lang, wala na silang sinabing iba. Diretso ano na eh. So parang, di ba, ayun yun. Parang tax eh. Tax nga siya sa church, di ba? Ganun yung mangyayari doon. Pero hindi. Tax yun sa nation nila. Opo. Sa ano yun. So sa atin, nagtatax ka. Pag nagtatax ka, ina-apply mo din yung Parang, unang tithes nun. Ganun lang din kasi yun. So pangatlong tithing. Paano natin i-apply ito ngayon? So the poor. Diba? So ngayon, kailangan yung tithes mo binibigay sa mga nangangailangan. So kung i-apply mo to in today's time, titignan mo kung sino yung nangangailangan sa town mo, sa barangay nyo. Sino ba nangangailangan? Yun yung bibigyan mo, tutulungan mo. So may pagmamahal dun. Makikita mo, sobrang inline itong sinasabi ko. Hindi ang pagbibigay mo ng sa tama pagbibigay mo ay dun sa community nyo. Hindi sa local church. Yes, pwede mo support, sabihin kasi may tanong, no. Paano 'yan? Paano namin masusuportahan yung pastor namin? Of course, pwede mo suportahan yung pastor, pero hindi ibig sabihin nun, yun. Doon lang sa pastor. Oo, hindi lang yun doon lang sa pastor. Oo. At hindi ibig sabihin nun, tuturo mo na yung tawag ito, yung principle ng tithing, tapos sinasabi mo, ay, karapatan ko to as pastor na ibigay mo ang tithe sa akin. Diba? Dapat sa akin lang. Dapat sa akin. Hindi ganun. Yun yung mali. Kung gusto mo suportahan yung pastor mo, hindi, suportahan mo, bigyan mo ng tulong, okay lang yun. I mean, pagmamahal naman yun eh. Opo. Ano naman yun. Pero hindi pwede yung sabihin ng pastor, sabihin mo, tithes ay para sa mga pastor. Opo. Ayun po yung mali eh. Hindi Parang yun. doon na nagsisimula na ayun yung main source of income ng Ng pastor. Oo, doon na sila nagiging pabigat. Opo. Wala na napupunta sa community talaga eh. Oo. Kanila lang. For example, meron talagang pastor na matino talaga, Opo. wala namang pakialam talaga sa pera. At nakita mo na kailangan niya ng suporta kasi wala siyang makain kapag nagpi-preach siya or Opo. kulang na suportahan niyo. Opo. Kung ano yung gusto mo ibigay mo. Hindi naman ibig sabihin nun 10% lang pwede mo bigyan ng mas malaki. Ang mali lang po doon pag yung pastor na mismo nang hihingi Oo, yung pastor yung pinipilit niya Opo. na ang tithes ay para sa akin. Parang in mo nga po yung simula. Parang nagiging billing na siya. Oo, nagiging Yun ba yung billing. mali dun? Tama yung sinabi mo kanina. Hindi maganda yung parang nagiging bills na siya, naging tax na siya ng Pero ng at the pastor. same time, parang kung anong gusto mong ibigay, kung di labag po eh. Bakit Oo. hindi po, di ba? Diba? So, ayun ang tithes talaga. Incomparable, kukompare natin sa today's time, sa New Testament, pabibigyan natin yung mga mahihirap. Opo. Pero ngayon naman, kasi sa New Testament, wala na siyang, percentage. Hindi katulad dun sa kasi ginawa nilang batas para maging legalistic eh. May 10%. May ano po talaga. So ngayon, na sinasabi lang ni God is, give what's in your heart. Kung anong... Kung ano yung gusto mo sa ibigay, ayun yung ibigay mo. Ibigay mo sa mahirap, bigay mo sa kapwa mo. Yung importante yung pagmamahal eh. Okay. Hindi importante yung legalism na ay 10%, dapat 10% ang mabigay ko. Ay ganito, hindi ang importante nakakatulong ba ako? Opo. Ang importante natutulungan ko ba yung mahirap? Nabibigyan ko ba yung mga nangangailangan? Natutulungan ko ba si ganito, si ganyan? Hindi napupunta sa local church. No, ayun yung para sa akin ang isang local church.
ano yan, no? Yung sistema ng local church. Alam ko madami magagalit sa akin. No? Pero ang sistema ng local church, ano yan, heresy yan. Parang, paano pong heresy, sir? Ibig sabihin, ano yan, parang sulangat, hindi yan galing sa Diyos. Gawa-gawa lang po nila. Ano yan? Ano yun? Galing yan sa demonyo. Yung style po nila Local na ganun. church. Apo. Local church ha, hindi yung church ha. Apo. The local church. Kasi ang church ni God is universal church. Pag Kristiyano ka kahit saan. Apo. Na, Hindi ka Kristiyano dahil dyan lang sa church na yan. mabait ka lang pag nasa Oo. simbahan. Pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano ka sa buong mundo. Apo. Di ba? So kapag kapatid mo ay Kristiyano, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, kapatid mo. Apo. 'Di ba? Kung Kristiyano ka, ganun ang thinking mo. Hindi ba taga ganito akong church. Hindi ka parehas ng paniniwala ko. Ay, hindi kita kasama. Gagalit ka. Aawayin mo na sama na ng tingin mo pagka for example, born again at Catholic. Gaaway pa. Porket Catholic yung isa, ibig sabihin di na sila kaparehas ng born again. Okay, porket born again yung iba. Ay, Catholic kami, born again kayo, magkaiba tayo. Di ba Christian din yun? Parehas lang naman. Parang iba yung nagiging source ng Debate. paghihiwalay nung hindi na pagiging Christian yun, di ba? Oo. Nagiging group of Religions. religion na yun eh. Tama yan. Kasi ayun nga yung sinabi ni Paul eh. Ba't Kapag kung sino ang nagsasabi na maghiwalay, yun yung dapat talikuran natin. Apo. Yung nagsasabi hihiwalay mo yan yung mga nagbibigay ng divisions. Pag gumawa ka ng isang local church, nagbibigay ka na kagad ng division eh. Kasi nakapagtayo na ako ng maraming local church. Apo. Nakapag-start na kami ng iba't ibang klaseng local church. Bakit namin hininto? Kasi mali. Na-realize niya po na Na-realize mo. Kasi the moment na nag-put up ka ng isang local church at nilagyan mo ng sarili mong identity, sabihin mo, itong church na to, tawag natin dito, the Bible. sabihin natin, ano bang maganda, Ligtas Church. Ligtas Fellowship. Mga ganun. Ay di, gumawa ka ng identity mo. Nag-divide ka na sa sarili mo sa buong Universal Church. Parang nagawa ng grupo po na may bawal. Oo, gumawa ka na ng grupo. Tapos ang nangyari lang po, sir, kung ano po yung gusto nyo. Yun lang yung nilalagay. Oo. Which is, anong nangyayari doon? Dinidivide mo yung mga Kristiyano sa isa't isa. So, galing ba kay Lord yun? Hindi, di ba? Nagkaroon ng division. Oo, lahat ng klase ng division ng Christianity galing sa demonyo. Apo. Di ba? Kung magalit man kayo, bahala kayo. Pero yun yung sabi sa Bible eh. Pero kung titingnan mo po maigin, bakit magkakaroon ng paglalaban kung Kaya nga, para sa community? kung Kristiyano ka, di matuwa ka na may ibang naniniwala kay Jesus Christ. Kasi ang pagiging Kristiyano naman, Christ-like eh. Apo. Ang Diyos mo si Jesus Christ. Pag ang Diyos mo si Jesus Christ, Kristiyano ka. Doon na po nagkakaroon ng Kung ano yung opinion nila about doon sa grupo nila, tapos sasabihin nila mali yung sa iba. Ang importante naman yung sa gawa eh. Apo. Kung ano yung ginagawa mo, yun ka. Nagkakaroon ng superiority yung isang grupo. Oo. So, pangalawang tanong natin, okay na ba tayo sa tithes? Sa tights. Okay na, Clear. So, kung may magtatanong dyan, tanong nyo lang. Gusto naman natin sagutin yan. Itong pangalawa, siguro, mahaba tayo sa tithes kanina. Dalawa lang sagot natin. Bakit mali ang sumamba sa rebulto? Ang tanong Yan. mo, tama? Apo, tanong ko. Sige nga, i-elaborate mo yung tanong mo. May po kasi, may mga event like yung Nazareth po. Parang nagkakagulo po yung mga tao eh. Lima po, overcrowded na. Kasi nandyan na po yung Nazareth. Tapos parang
buong buhay po nilang ginagawa para lang makahawak po dun. Kasi po ako, hindi ako Catholic. Kaya di ko po alam kung ano ba yung sa story ni Nazareth, sa Nazareth. Tsaka bakit po gustong hawakan ng mga tao. Nazareno. Nazareno. Oo, ako hindi naman ako Katoliko, no. So hindi ko alam kung saan yan nag-umpisa. Apo. Pero ang alam ko yung meron ako narinig na sinabi nila kaya sila gumagawa ng mga rebulto is para ma-remember nila kung sino yung nasa rebulto na yon. Sample, di ba, gumagawa sila rebulto ni Jesus Christ Apo. para ma-remember nila si Jesus Christ. So, imagery. No, so siyempre, meron din kasing sinabi sa Bible na wag gumawa ng image na ano. Pero ang sinasabi naman ng ang defense naman nila doon, hindi naman daw kasi false god yung ginagawa nila ng image. May real God naman kasi talaga. Oo. I mean, may point sila doon, no? Kumbaga, nagiging for example, 'di ba, pagka may girlfriend ka, Opo. 'di ba, gusto mo may picture ka ng girlfriend mo dahil Para gusto mo makita, maalala mo, ma-remember mo, talaga ma-fall in love ka lalo. Opo. So, totoo din naman yung ganong klaseng idea, no? Intindihan ko 'yun. Parang way po ng pagpapakita nila nung pagmamahal. Pagmamahal yung ano nila. Pero minsan kasi ang nangyayari sa ibang tao, kino-consider na nila mismo yung image Na yun na yung mismong... yun na mismo yung Diyos. Opo. Katulad, for example, kasi ang idolatry, hindi naman yan about kung ano-ano lang eh. Ang idolatry, meaning yan is worshiping a creation. Idolatry is worshiping a creation, not the creator. Man-made creation na... Hindi, yung creation ni God. For example, merong bundok. Sinamba nila yung bundok. May mga taong ganun eh, sinasamba yung bundok. Kaya may mga pangalan yung bundok, di ba? Ganun sila, sinamba nila yung bundok, bumabaw-baw sila sa bundok. Ano yun? Idolatry yun. So, for example din, yung local church, sabi natin, yung building ng church, may nakita ako, sinasamba-samba nila yung building ng church. Nahalik-halikan nila. Nahalik-halikan nila yung sahig. Ay, mga pulpit. Opo. Pulpito. Yung altar, hinahalik-halikan nila. Nahawak-hawak. Hawak-hawakan nila. So, idolatry yun. Ano pa ba? Meron ako nakita may mga gumagawa ng statwa ng ahas. Sasambahin nila yun. Yung gumagawa ng statwa ng namatay na tao, tapos sinasamba nila. sasambahin po nila. Tapos may gumagawa ng yung araw, sinasamba nila. Yung dagat, sinasamba nila. Mali yun, idolatry yun. Opo. Pero ang tamang pagsasamba ay dapat kay God lang. Opo. Pagka sinasamba mo si God, yun yung tamang pagsasamba. Hindi na idolatry yun. So, depende yun, no? Kung ano talaga yung nasa puso ng tao. So, halimbawa, pagdating sa... may isang rebulto. Parang, paano ba? Depende na po dun sa puso ng tao kung si God po talaga habang nakaharap po dun. Hindi yung rebulto po talagang wino-worship. Oo, depende na. Pero ang hirap malaman kasi... Hirap, yun po yung nalilito. At ito pa, pag isang bagay, nilift up mo yung soul mo sa isang bagay, gustong-gusto ng mga demonyo yun. Oo. Ini-inhabit ng demonyo ang mga bagay na wino-worship ng mga tao. For example, ang isang rebulto. Sino nga ba yun? Sa Egypt po. Sample. Yung pusa. Yung pusa, ayan. Anubis ba yun? Anubis, yan. Anubis. Dahil wino-worship nila yan, may mga pumapasok na demonyo doon. Apo.
Kasi gusto nila sila yung maka-receive ng worship. Hindi si Lord. Oo. Yun pala yun. Ano. Kaya 'di ba pagka may mga kababalagan na nangyayari Apo. kapag may idolatry. So ganun ng explanation ko pagdating sa rebulto. So para sa akin, okay ba may personal choice. Hindi ako sumasamba talaga or hindi ako nag-aano ng rebulto. Kasi baka maging iba ang impression nun sa ibang tao. Lalo na sa mga hindi mature, baka magkamali sila, hindi ma-lead mo naman sila into stumbling. Ma-stumble sila, mali yung masamba nila, imbes si God, sinasamba nila mismo yung... Yun po yung delikado din. Delikado dun. Tama. So, kaya kung para sa akin lang, hindi naman kailangan na may rebulto. Pwede, kung gusto mo yung picture, maalala mo si God, tama ba yung picture mo kay Jesus Christ? Diba? Isa din ko po. Hindi mo din alam kasi kung ano yung tsura. Image po ni Jesus Christ na nakakalat sa internet. Oo, hindi mo naman alam kung yun talaga yung tsura ni... Wala namang photography nun eh. Mamaya, yung sinasamba mo. Wala namang painting nun eh. Diba? May painting. May painting siguro pero nagpainting kaya talaga kay Lord. So yun yung Yun yung nakakatakot. Mamaya, so kaya ginagawa natin, may mga symbols na lang. For example, cross. Okay lang naman yung cross, no? No, yung mga ibang symbols like symbols ng Holy Spirit, ganyan. Para to remind us. Pero hindi mo kailangan ng image talaga. Kasi sabi nga sa Bible, sabi nga ni Jesus, mas okay yung mga taong naniniwala na hindi pa nakakita kaysa sa mga nakakita na tapos saka naniwala. Diba? Tama. Ang gandang point po. Diba? Yun yung point ni Jesus doon. So, parang maniniwala ka lang ba sa nakikita mo? Oo. Hindi sa nararamdaman. Tama. Hindi sa Panginoon. So, yun yung faith. So, maraming salamat sa time na to and sa mga nakinig sa ating YouTube. Thank you. And God bless sa inyo sa muling sa susunod na ating episode. See ya. Bye.